Sa Islam, ang katarungan ay hindi lamang batas. Isa itong tungkulin, pananagutan, at pagsunod sa utos ng Allah. Kaya naman, nais kong ibahagi ang ilan sa mga uri ng katarungan. Una, ang katarungan ng mga pinuno at tagapamahala. Ang pinuno ay obligado maging makatarungan sa mga taong ipinagkatiwala sa kanya ng Allah. At para sa makatarungang pinuno, naghanda ang Allah ng dakilang gantimpala. At ayon sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih. May 7 tao na kung saan ay pasisilungin ng Allah sa kanyang lilim. Yawma la dhilla illa dhilluh. Sa araw na walang ibang lilim na masisilungan maliban sa kanya. At kabilang dito ay kanyang binanggit, al-Imam al-Adil, ang makatarungang pinuno. Pangalawa, ang katarungan sa paghatol sa mga nagtatalo. Kahit pa ang isang panig ay iyong kamag-anak, pinag-utos ng Allah na maging patas. Kanyang sinabi, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Katiyakan, inutusan kayo ng Allah na ibalik ang mga ipinagkatiwala sa inyo doon sa mga nagmamayari nito. At kapag kayo ay maghahatol sa mga tao, humatol kayo ng makatarungan. At ang pangatlo, ang katarungan sa sarili. Ibig sabihin, huwag mong ibigay sa iyong sarili ang pasaning hindi nito kayang gampanan. Sinabi ng Allah, La yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Hindi binigyan ng Allah ng pasanin ang sino man ng higit sa kanyang kakayanan. At sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna li jasadika alayka haqqan. Tunay na ang katawan mo ay mayroong karapatan sa iyo. Kaya mahal kong kapatid sa pananampalataya ay maging makatarungan ka sa iyong katawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني